Ano? Sasama ka ba sa amin? Masayang tanong ni Jonah habang hinihintay ang kanyang sagot. Kakain daw sa labas ang mga ito, kasamang mama at papa niya para i-celebrate ang pagkakatanggap ni Jack sa isang prestihiyosong university sa Makati. Maging si Noah at Camille di umano ay kasama ng mga ito, kaya pinipilit din siya ng kaibigan. Isang linggo na nakakaraan, buhat nang i-anunsyo nito at ni Jack sa kanilang pamilya na magnobyo ng mga ito. Ang totoo ay hindi na siya nagulat doon. Alam niyang lahat na nangyayari sa best friend at kapatid niya, kaya alam niyang sa huli ay magiging magnobyo nga ang mga ito. Wala namang problema doon. Isa man sa pamilya niya ay wala namang may ayaw kay Jonah. Ang totoo ay malapit pa nga ang kanyang mama Cornelia dito. Nito ay mas maganda raw dahil marami ang anak nitong babae. Kayo na lang, bes. Walang gana niyang tugon. Kagaya ng araw-araw na nagdaan sa loob ng mahigit 1.5 buwan, ay ganito na siya. Bihirang ngumiti at palaging malalim ang iniisip. Malayong malayo sa tunay na siya. Nilapitan siya ni Jonah at niyakap. Alam na alam talaga nito kung kailan niya kailangan ng comfort. Napapikit siya ng gawin niyo ng kaibigan. Yun talaga kasi ang kailangan niya ngayon. Naintindihan ka namin kung bakit ka nagkakaganyan, bes. Pero alam mo naman na hindi mo rin pwedeng ibaon na lang ang sarili mo sa lungkot. Hindi ba? You have to move on. Para kay Aliyah at sa sarili mo. Sabi ni Jonah habang yakap-yakap pa rin siya. Kagaya ng palaging nararamdaman niya kapag ganito ang topic nila. Gusto na naman niyang maiyak. Gusto na naman niyang maging emosyonal dahil kahit mahigit 1 buwan ang nagdaan na hindi pa rin siya makapaniwala na nakaratay sa kama ng ospital ang kanyang asawang si Armando. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagigising. Ayon sa mga doktor nito ay wala ring makapagsasabi kung hanggang kailan ito mananatiling tulog. I'm sorry, Jonah, pero kahit ano kasing gawin ko, hindi ko magawang sumaya. Ewan ko ba para na akong namatay sa nangyari kay Mando. Umasa siya noon nagigising ito bago matapos ang 48 oras pero hindi nangyari. Tuluyan itong nakomatos na parang gumunaw sa kanyang mundo. Miss na niya ito lalo ng anak nilang si Aliyah. Walang araw na hindi nito tinanong ang ama at palagi na gusto nitong dumalaw sa ospital na lalo nagpapasakit sa kanyang loob. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang sakit na dinaranas niya dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Lumapit din si Jack sa kanila at umupo sa gilid ng kama ni Armando. Meredith, niintindihan ka namin pero wag ka naman sanang panghinaan ng loob. Kawawa naman ang anak ninyo. Isa pa kung gising si Mando, siguradong hindi niya magugustuhan na nagkakaganyan ka. Puno ng pag-aalala ang itsura ng kapatid habang sinasabi yun sa kanya. Sinusubukan ko namang maging normal ulit, alam niyo yan, pero napakahirap palang lumaban na mag-isa ka lang. Lalo na yung taong kasama mo mula noon ay nakikita mo nakarating ng ganito. Tuluyan ang tumulong luha niya nang sabihin yon. Walang minuto na hindi niya pinagdasal ang asawa. Walang segundo na hindi niya hiniling na sana'y magising na ito at bumalik sa kanila ni Aliyah. Kung ang mga magulang nito ang masusunod, ay gustong dalhin ng mga ito sa ibang bansa si Armando, pero hindi siya pumayag. Mas gusto niyang nanditong asawa para matutukan niya itong mabuti kahit pa sa ospital na halos siya nakatira. Mabuti na lang talaga't nandyan ang kanyang pamilya at mga kapatid na lagi ay handang tumulong sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Si Noah ang kasalukuyang nakatutok sa cafe na malapit sa munisipyo ng San Miguel. Nahihiya na rin siya minsan sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil kung tutuusin ay busy din ang mga ito. Pero kahit isang beses ay hindi niya naringgan ang reklamo. Hinayaan lang siyang umiyak ni Jonah at Jack. Nang mahimasmasan siya ay mabilis niyang pinahid ang mga luha at pilit nang initian ng dalawa. Pasensya na kayo, dapat hindi na ako ganito pero hindi ko talaga mapigilan. Bes, wala namang pumipigil sa'yo magmukmuk. Ang amin lang, hindi magiging healthy sa'yong ganyan. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang laki-laki na ipinayat mo. Ani Jonah na pinasadaan pa ng tingin ng kanyang kabuuan. Kung yun lang ay maraming nagsasabi na malaki na nga raw ang pinayat niya. Napansin din yun ng kanyang mama at papa na hinihikayat pa siyang magbakasyon sa Siargao kasama si Aliyah pero hindi rin niya pinaunlakan. Sa kabila ng malungkot na pangyayari ay hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niyang gigising si Armando. Hindi man ngayon pero handa siyang maghintay. Alam niyang babalik ito sa kanila ni Aliyah para tuparin ang pangarap nila para sa kanilang pamilya.
Okay na ako, Jack. Jonah, pwede niyo na akong iwan. Aniya sa dalawa. Naghihintay na sa restaurant ang kanyang mama at papa kung saan nagpa-reserve ng table ang mga ito para sa lunch ng araw na yon. Kanina ay tinawagan siya ni Cornelia at sinabing susunduin siya ng dalawa pero ayaw niya. Hindi pa niya talaga kaya. Madalas ay ayaw niya sumama sa lakad ng mga ito dahil nakakasira lang siya sa mood ng lahat. Masaya kasi ang mga ito pero kapag nakitang malungkot siya at pinipilit lang ng ngumiti ay tatahimik na mga ito para makisimpatya sa kanyang nararamdaman. Sigurado ka bang ayaw mong sumama? Hindi na, Jack. Dito na lang muna ako. Aniya saka muling napatingin sa asawang walang malay. Maging ito'y namamayat na rin. Humumpak na ng bahagyang pisngi nito at pumayat ng konting mga braso at binti. Narinig niyang bumuntong hininga ang kapatid. Alam niyang iniisip nito na magmumukmuk na naman siya maghapon sa loob ng silid na yon. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pagtitinginan nito't ni Jonah. Maya-maya pa'y muli siyang niyakap ng kaibigan. Mauuna na kami, Bes. Kapag kaya kong bumalik mamaya, babalik ako para may kasama ka dito. Mahinang sabi ni Jonah habang hinahagod siya sa likod. Ngumiti siya ng tipid. Kahit hindi na, Jonah, ano ka ba? Sanay na ako dito. Mahigit 1 buwan na ako dito, hindi ba? At hindi ako magsasawa para kay Armando. Pinilit niyang pasiglahin ang tinig dahil ayaw niya magmukhang sobrang miserable sa mata ng dalawa. Ayaw niya ng kinakaawaan pero lahat ng tao sa paligid niya ngayon ay ganun ang nakikita niya sa mga mata. Nang makaalis ang mga ito at maiwan na naman siyang mag-isa sa silid ay muling tumulong kanyang mga luha. Hinawakan niyang kamay ni Armando at sinalikop sa mga daliri nitong kanyang mga daliri. Gumising ka na, Mando. Akala ko ba mahal na mahal mo ko ni Aliyah? Sabi mo nga 'di ba? Ikaw ang superhero ng buhay namin. Paano na yun mangyayari kung nandyan ka? Babe, miss na kita. Miss na miss ka na ni Aliyah kaya gumising ka na please. Hindi ko na kayang makita ka pang ganyan araw-araw. Para akong sinasaksak sa dibdib sa tuwing nakikita kita dyan. Kaya gumising ka na please. Nilapit niya ang mukha sa mukha nito at kinintalan ito ng halik sa kanang pisngi. Gustong-gusto na niyang makita na nakadilat ito. Gustong-gusto na niya itong makausap at makakwentuhan ng tungkol sa nangyari sa kanyang maghapon. She terribly missed her husband. At alam niyang hindi lang siyang nakakaramdam noon. Maging ang mga supporters nito'y walang sawang nagpapahatid ng mga dasal at pag-asa para sa alkalde. Naniniwala rin daw di umano ang mga ito na isang araw ay bigla na lang gigising si Armando para patuloy na pamahalaan ng bayan ng San Miguel. Kay tagal niyang pinagsawang mga mata sa mukha ng asawa. Maya-maya ay nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bag. Kinuha niya yun at bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang gustong makipag-video call ng yaya ng kanyang anak. Sigurado siyang kinulit na naman ito ni Aliyah para makausap siya at makita ang ama. Hello, Mami! Napangiti siya sa taas ng pitch ng boses nito sa kabila ng murang edad. Hi anak, kamusta ang baby ko? Masiglang sabi niya dito. Hanggat maaari ay ayaw niyang ipinapakita kay Aliyah na mahina siya. Minsan kasing nahuli siya nitong umiiyak ay umiyak din ito dahil ayaw daw nito ng ganun siya. Gusto ko pong pumunta dyan, Mom. I want to see Daddy. Malapit na malapit ang mukha nito sa screen. Baby, bukas na lang pumunta dito, okay? Maya-maya kasi uuwi na rin ang Mommy. Pero promise, bukas isasama kita dito para makita mong Daddy. Nag-sad face ang anak pagkatapos niyang sabihin yon. Okay po, Mommy. Pagkaraan itinutok niya ang screen ng kanyang cellphone sa mukha ni Armando para makita itong mabuti ni Aliyah. Gaya ng palagi nitong ginagawa kapag ganoon ay kinakausap nito ang ama. Paulit-ulit na sinasabi ng batang gumising na si Armando para sumaya na siya. Bagay na muntik na namang magpatulo ng kanyang mga luha. Nang matapos ang pag-uusap nila ng anak ay dinukdok niya ang ulo sa gilid ng kama ni Armando. Dala marahil ng paghihirap na nararamdaman na ginupo siya ng antok, nakatulog siya ng hindi inaasahan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, na alimpungatan siya ng maramdaman na gumalaw ang kamay ni Armando na hindi niya binibitawan magmula pa kanina. Napaangat ang mukha niya bigla, parang gusto niyang kilabutan. Mando, nararamdaman mo yon, please? Kung naririnig mo ko, igalaw mo naman ulit yung daliri mo. Naluluhan niyang sabi na hindi magawang alisin ang tingin sa kamay ng asawa.
Humabog ang kanyang puso't gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan na biglang umangat pa itaas ang hintuturo ng kanang kamay ni Armando. Naalala niya biglang sinabi ng kanyang mommy na kahit daw comatose ang isang pasyente ay naririnig nitong mga tao sa paligid, kaya sinamantala niyang pagkakataon. Baka sakaling ang naririnig siya ni Armando ay pakikiusapan niya to. Mando, gumising ka na babe. Maawa ka sa akin. Miss na miss ka na namin ng anak natin. Aniya habang pisil na mahigpit ang kamay nito. Ngunit ang nararamdaman niyang pag-asa kanina na baka magising na ito'y napalitan ng takot at pangamba. Bigla kasing nanginig si Armando na animoy nagsisisure na hindi niya maintindihan. Mando, oh my God, ano nangyayari sa'yo? Hindi niya malaman ang gagawin. Tumayot umupo siya habang natatarantang hinahaplos sa mukha ng asawa. Ilang segundo pang lumipas bago niya naalalang tumawag ng nurse. Tinakbo niya ang nurse station na tigmak ng luha ng mga mata. Nagkukumahog naman ng tumalima ang dalawang nurse papunta sa kwarto ni Armando para i-check ito. Nakasunod siya pero ang isip niya umusal ng dasal na sana'y sign lang yun na magigising na si Armando. Hindi pa natin check kung anong cost ng seizure ni Mayor Mrs. Del Rio. Ang pinakakonsolasyon lang natin ngayon is okay ang vitals niya. I think kailangan ulit nating magsagawa ng iba pang test sa kanya just to make sure na walang problema sa kanyang internal organ. Kung wala tayong makita, I suggest na ma-CT scan din siya para lang sigurado tayo. Anang doktor na nakatutok kay Armando sa ospital na yon. Ang ibig hubang sabihin hindi pa rin magigising ang asawa ko? Para siyang biglang nalata dahil sa dami ng sinabi ng doktor. Animo siya kandila na unti-unting nauupos. Kanina ay nagkaroon na siya ng pag-asang magkakamalay na ito pero hindi pa rin pala. Bago pa makasagot ang doktor ay humahangos na dumating ang kanyang mga biyanan. Ang mama ni Armando hindi pa man ay umiiyak na. Dok, ano hong lagay ng anak namin? Ani rito ni Goff Del Rio. Sa ikalawang pagkakataon na inulit ng doktora ang sinabi nito sa kanya kanina pero hindi na yun gaanong rumihistro sa kanyang utak. Dahan-dahan ay napaupo na lamang siya sa sofa sa gawing pintuan ng kanilang suite. Habang ang mga magulang nito at ang doktor ay nasa tabi ng kama ni Armando. Napatakay pa ang dalawang palad niya sa kanyang muka habang lumuluha pa rin. Takot na takot siya kanina. Muntik na siyang atakihin sa puso dahil ang buong akala niya ay tuluyan nang mawawala sa kanyang asawa. Binantayan ng doktor nito ang tibok ng puso ni Mando dahil pwede raw huminto ang tibok noon, bagay na pinagpapasalamat niya sa Panginoon dahil hindi nangyari. Bago lumabas ang doktor ay dinaanan siya sa sofa. Hinimas pa nitong balikat niya pero hindi na siya nagawang tugunin. Iha, I think it's about time para dalhin na talaga natin si Armando sa ibang bansa. Ani Mrs. Del Rio na hindi niya namalayang nakalapit na pala't ngayon ay nakaupo na sa tabi niya. Nasabi ko na sa yun tungkol sa anak ng kaibigan ko, hindi ba? Matagal na nakakoma yon dito sa Pilipinas pero nang ilipat sa Singapore ay nagising din kaagad. Huminga siya ng malalim kasabay ng pag-iisip sa sinabi nito. Siguro nga'y panahon na para ilipad nila pa ibang bansa ang kanyang asawa. Ayaw niyang malayo ito sa kanila ni Aliyah pero isusugal niya ang lahat para magkaroon lang ng chance na gumaling ito. Tinignan niya ito sa kama, mapayapa na ulit ito. Pero naniniwala siyang narinig siya nito kanina kaya ginalaw nitong muli ang daliri nang sabihin niya. Sige ho mama, pumapayag na ho ako. Pinaalam niya sa pamilya ang balak nilang ilipat sa ibang bansa si Armando at hindi naman tumutol ang mga ito. Kung saan daw sa tingin nila bubuti ang alkalde ay susuporta ang mga ito. Pero bakit malungkot ka anak? Anong iniisip mo? Anang papa niya na tumabi sa kanya ng upo sa sala ng bahay ng kanyang mommy at daddy. Kapag nasa Maynila ang mga ito'y sa bahay nila tumutuloy kahit pa kabi-kabila pala ang condo unit ng mga ito sa Makati. Kung inaalala mo si Aliyah, huwag ka mag-alala dahil kami ang bahala sa anak mo. 3 pares kaya kami mga lolo't lola niya. Segunda ng daddy niya. Tipid siyang napangiti. Talagang nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil ang pamilyang meron sila ni Armando ay hindi madadamot. Mapagmalasakit ang mga ito, lalong-lalo na sa kanyang anak. Maraming salamat po pa, Dad. Hindi ko na ho talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo dyan. Niyakap niya ang papa at daddy niya. Nakatabi niya pareho sa sofa. Tungkol naman sa cafe mo, huwag kang mag-alala dahil ako pa rin ang bahala doon sis. Hindi ko nga lang sigurado kung hindi pa yung lugi pagbalik niyo ni Mando.
Ani naman ni Noah na sinubukan pa siyang biruin. Papa parang batang sumbong niya sa ama. Binibiro ka lang ng kapatid mo, iha. Alam mo, wala pang naluging negosyo si Noah simula nang bigyan ko siya ng responsibilities. Nakangiting sabi ni Crisostomo, bagay na alam din naman niya. Basta bes, huwag mong pababayaan ang sarili mo doon. Baka lalo ka magmukhang tingting at hindi ka na namin makilala pag uwi mo. Ani Jonah na alam niyang pinatatawa lamang din siya. Maraming bili ng pamilya niya nang matapos ang pagsasalo-salo nilang lahat sa tanghalian ay umuwi na rin siya sa San Miguel dahil kailangan niya mag-empake ng mga gamit nila ni Armando. Hapon na nang makauwi siya. Isang malaking malatang pinuno niya ng damit at ilang personal na gamit nila ng asawa. Napagpasyahan niyang bukas na ng umaga pumunta sa ospital para maisama niyang anak at makapagpaalam ito sa ama. Bakit need ni Daddy alis dito, Mami? Inosenteng tanong ng batang si Aliyah nang kaharap na nito ang ama. Titig na titig ito sa mukha ni Armando at kagaya ng madalas nitong gawin ay nakatabi ito sa kama at kinikintala ng maliliit na halikang mukha ng ama. Kasi baby, need ni Daddy magpagamot abroad. Ba kasi mas gumaling si Daddy doon. Hindi ba gusto mo yon para makapag-play na kayo ulit? Opo, pero tagal po kayo doon. Ilang days po? Kuryoso pang tanong nito. Hinimas niya ang ulo ng anak. May times talaga na animo hindi ito bata kung magsalita. May mga tanong na lumalabas sa bibig nito na hindi mo akalaing itatanong ng isang taong gulang na bata. Hindi ko pa masasabi sa ngayon anak Basta ang sure naman ng mommy, kapag gumaling na si Daddy uuwi din naman kami kaagad. Siyempre mamimiss ka namin. Hindi po ba ako pwede sama na lang? Napatitig siya sa anak dahil sa murang edad nito ay kayang-kaya na nitong maglagay ng expression sa mukha kapag may gustong sabihin. At sa mga oras na yon ay ramdam na ramdam niyang ayaw nitong mapalayo sa kanila ni Armando. Para tuloy na durog ang kanyang puso. Ngayon lang niya iiwan ng matagal ang kaisa-isang anak at masakit din sa kanyang hindi niya ito maisasama. Nilagay niya ito sa kanyang kandungan at pinaghahalikan ng pisngi at buhok nito. Anak, sa ospital lang kasi kami ni Daddy doon Wala tayong house. Dito may maraming mag-aalaga sa'yo. Nandyan si Nanay Melba at yaya mo. Higit sa lahat, ang dami mong mamalat papalo. Okay po, Mami. Basta bilisan niyo po uwi ni Daddy. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Napakabait na bata talaga nito at napaka-understanding sa kabila ng murang edad. I'm sorry kung iiwan kita baby ha. I promise na babawi si Mami sa'yo kapag uwi namin ni Daddy. Hindi sumagot si Aliyah pagkusay muli itong humalik sa tabi ng ama. Careful baby, baka madaganan mo si Daddy. Niyakap nitong ama, matagal kaya kagad siyang naluha. Kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Aliyah si Armando. Dad, gising ka na po please. Para di na po kayo alis ni Mami. Sabi nito habang mahigpit pa rin yakap ang ama. Daddy, gising na po ikaw para play na po tayo. Huli na nang mapansin niyang umiiyak na to. Naalarma siya bigla. Ngayon lang umiyak ang anak habang nandito sila sa suite ng asawa at hindi niya yun gusto. Ayaw niyang maramdaman ito ang nararamdaman niya dahil napakabata pa ni Aliyah. Baby, calm. I'm sure na naririnig ka ni Daddy. Kaya huwag ka nang umiyak. Magiging sad siya kapag narinig niya na umiiyak ka. Muli niya itong dinala sa kandungan at pinunasan ng mga luha nito sa pisngi. Pero ayaw nitong tumigil. Ramdam na ramdam niya ng mga sandaling iyon ang pangungulila ng kanyang anak sa ama nito. Maging siya tuloy na naiyak na rin. Siguradong kahit hindi sabihin ni Aliyah ay ang pag-alis nila papuntang Singapore ang dahilan ng pag-iyak nito. Nalulungkot ang bata dahil kailangan nilang umalis pero hindi lang ito makapagreklamo dahil gusto rin itong gumaling si Armando. Mando please, gumising ka na. Nahihirapan na rin si Aliyah nakikita kang ganyan. Please come back to us, Mando. Kailangan ka namin. Daig pa nilang mag-ina ang namatayan ng mga sandaling iyon pero wala na siyang pakialam. Pagod na siyang itago at kimkimin ang nararamdaman. Kahit ngayon lang ay gusto niyang ibuhos ang sakit sa kanyang puso para naman kahit papanin lumuwag ang kanyang dibdib. Patuloy siya sa pag-iyak pero si Aliyah parang nahimasmasan na. Nakakatawa dahil mas nauna pang tumigil kaysa sa kanya ang kanyang anak. Pupungas-pungas na nagpahid ito ng mukha at ang mga matang basa sa katulalang napatitig sa gawin ng ama. Kitang-kita niya ng ilang beses itong napakurap habang ang buong atensyon ay nasa kama.
Mami, Daddy's awake na! Kinilabutan siya sa sinabi ng anak. Tinitigan muna niyang reaksyon nito pero bigla siyang natauhan dahil bata nga palang kanyang kausap at hindi sinungaling o mapagpagawa ng kwento si Aliyah sa kabila ng murang edad nito. Daddy's not anak. Otomatikong napalingon siya sa kama ng asawa pero nananatili namang nakapikit ang mga mata nito. Walang bakas na meron na itong malay kagaya ng sabi ni Aliyah. Siguro nga malikmata lang ito. I said Daddy's awake na, Mom. Nakita ko po nakadilat si Daddy kanina. Pagpupumilit ng bata, biglang nahabag siya sa anak. Sa sobrang pagkamis yata nito sa amay kung ano-ano na rin ang nakikita nito, kagaya niya, pinaghahalikan niya ito sa noo, pisngi at ibabaw ng ulo sa kanya to niyakap. I know kung gaano mo kamis ang Daddy anak, ganon din naman ako. Miss na miss ko ng Daddy mo't wala akong ibang ipagdarasal kay Papa God, kung hindi ang gumaling na siya para makauwi na tayo sa house natin kagaya ng dati. Pero mukhang hindi pa will ni Papa God na magising na si Daddy ngayon eh. Siguro may iba pa siyang plans para sa family natin. Paliwanag niya sa anak, ganito kasi nila ito pinalaki ni Armando. Hindi nila ito kinakausap ng baby talk, kaya siguro lumaking parang hindi batang magsalita si Aliyah. I know, Mom, but I saw Daddy. His eyes are open. Sasagot pa sana siya nang biglang umungol si Armando sa kanilang tabi at kulang ang salitang gulat para sa kanya ng mga sandaling iyon. Ang kilabot na naramdaman niya noong nakita niyang gumalaw, ang isang daliri nito'y naulit na naman at mas matindi pa ngayon. Kasabay nun ay ang pag-uunahan sa pagpatak ng kanyang mga luha. Napatutup din siya sa bibig at mabilis na nailipat sa kama si Aliyah mula sa kandungan niya. Tama ang kanyang anak, gising na si Armando. Patunay ang nakabukas na mga mata nito na diretso nakatitig sa kisame ng silid. Mando, oh my God, Mando! Aliyah is right, gising ka na nga! Muli itong umungol, hindi niya malaman ang gagawin ng mga sandaling iyon. Gustong-gusto na niya itong yakapin, pero mas minabuti niyang pumunta sa nurse station. Kinuha niya mula sa kamang anak at nagmamadaling lumabas ng silid habang karga ito. Nagmamadaling sumama sa kanyang doktor ni Armando. Nanadat na niyang nasa nurse station ng mga sandaling iyon. Pagdating sa kwarto, ineksamin kaagad nito si Armando na kumukurap ng mga mata, hindi kagaya kaninang nakatulala lamang. Tinanggal na rin ang ilang aparatong nakakabit dito. I might say that this is some kind of a miracle, Mrs. Del Rio. Karamihan sa mga nakoma ng matagal ay hindi kaagad nagiging conscious. Pero masasabi kong si Mayor ay iba. Para lang siyang natulog at walang anumang nangyari. Okay ang vitals niya at lahat. Actually ay okay din ang result ng lahat ng test na ginawa namin sa kanya. Parang gusto niyang magtatalon dahil sa narinig. Nakakahinga siya ng maluwag at biglang nawala ang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib na isang buwang mahigit na niyang iniinda. Oh my God! Tanging nasabi niya bago lumapit sa kama nito habang karga pa rin ang anak nila. Ngayon ko lang to sasabihin, Mrs. Del Rio. Pero si Mayor lang ang bukod tangi pasyenteng nahawakan ko na ganitong naging case. Matagal walang malay pero pagkagising ay parang walang nangyari. Karamihan sa mga patient na ganito'y wala pa sa sarili kahit gising na. Or worst, nagising nga pero parang coma pa rin naman. I guess, lumaban talaga siya para sa inyong dalawa ni baby. Nakangiting sabi ng mabait na doktora. Maraming salamat, Dok. Kahit isang beses hindi ko inisip na hindi nagigising ang asawa ko. I always believe in him. Naniniwala ako sa mga pangako niya sa amin ng anak niya at alam kong tutuparin niya yon. Sabi niya hindi naman napigilan ang maiyak, lalo na nang dahan-dahang iangat ni Armandong kamay at abutin silang mag-ina. Naniniwala din ako na yun ang reason kung bakit ginawang lumaban ni Mayor, Mrs. Del Rio. Anyway, congratulations sa pamilya ninyo. See you tomorrow, Mayor. Magbibili na lang ako sa nurse na i-check siya oras-oras. Maraming salamat, Dok. Thank you, Doctor, for taking care of my daddy. Bibaring sabi ni Aliyah dahilan para mapangiti na maluwag ang doktora. You're very much welcome, baby ganda. Ginulo nitong buhok ng anak nila bago tuluyang magpaalam. Nang maiwan silang tatlo sa kwarto, hindi siya magkandatuto kung paano niya ibababa ang anak. Daddy! Finally, you're awake! Tili ni Aliyah na mula sa pagkakakarga niya ay kusa ng bumaba sa kama ng ama. Napangiti si Armando pero siya'y lalong bumalong ang mga luha. Kay tagal niyang inasam na muling makita na nakadilat ang mga mata nito.
na nakangiti ito ng ganito kagaya ngayon sa kanilang mag-ina. Daig pa niyang nanalo sa loto dahil dininig na ng Panginoon ang mga dasal niya. Ibinaba niyang anak sa tabi ni Armando. Kaagad nitong dinambang ama na mabilis ding niyakap ng nag-iisang anak. Kitang-kita niya nang mapapikit ito at maya-maya ay tumulo ang luha. Unang beses mula nang makilala niya ito ay nakita niyang umiyak ang asawa. Miss na miss ka ng daddy, anak. Miss na miss ko kayo ng mami mo. Sabi nito sa kadumilat at tinignan siya. Maya-mayang inunat nitong kamay, tanda na gusto nitong lumapit din siya. Habang patuloy pa rin, sa pag-iyak ay umupo rin siya sa gilid ng kama at yumukod para yakapin ng sa wakas ay gising ng si Armando. I'm so grateful na kasama ko na ulit kayo, sweetheart. Gumagaralgal ang boses nito habang sinasabi yun. Nang mag-angat siya ng mukha ay nakita niyang gaya niya ay umiiyak na naman ito. Mas lalo ako, Mando. Walang araw na hindi kita na-miss. Palaging laman ng dasal ko na sana'y magising ka na sana'y bumalik ka na sa amin ng anak mo. Sobrang sakit na makita ka nakahiga dyan araw-araw sa loob ng mahigit 1 buwan. Luhaan niyang sabi. Shh! Please don't cry. Ayokong umiiyak kayong dalawa. Alam mo yan, hindi ba? Kaya po gising ka na, daddy, kasi umiiyak kami ni mommy. Dibong tanong nito. Nagtatanong ang mga mata nitong tinapunan siya ng tingin. Naunawaan naman niya kung anong ibig nitong sabihin. Gusto ng mama na dalhin ka na namin sa Singapore, babe. Ayaw ko talaga dahil malalayo ka sa amin ni Aliyah pero hindi ko na kaya nakikita ka nahihirapan. Kaya willing na akong pumayag. Sa isang araw ng lipad natin kaya sinama ko na dito si Aliyah ngayon. Umiyak ng umiyak ang anak mo. Pilit kang ginigising. Pinaghahalikan ka niya, niyakap ka niya ng niyakap habang paulit-ulit niya sinasabing gumising ka na. And thank God na pinakinggan mo kami. Siya pa ang unang nakakitang gising ka na, babe. Mahabang paliwanag niya sa asawa. Ewan ko nga, sweetheart. Kanina kahit wala akong malay, parang naririnig ko talaga kayo ni Aliyang umiiyak. Hinahanap ko kayong pilit pero kahit anong gawin kong linga, hindi ko kayo makita. Hanggang sa nakarating ako sa lugar na wala akong ibang makita ko hindi puti. Tinanong ko pang sarili kong kung patay na ba ako. Pero alam mo kung sinong nakita ko doon? Si Melanie, sweetheart. Lumapit siya sa akin at binilinan niya ako na kailangan kong bumalik dahil marami pang naghihintay sa akin. Nawala si Melanie pagkatapos nun hanggang sa tuluyan na akong nagising. Mahabang sabi nito na nagdulot sa kanya ng bahagyang takot. Mabuti na lang pala't nagising na ng tuluyan si Armando kung hindi baka tuluyan na itong mawala sa kanila ng kanyang anak. Dagsa ang kanilang pamilya ng hapong iyon matapos malaman ng mga itong gising na sa wakas si Armando. Maging ang mama at papa niya ay lumipad galing Siargao para lamang masaksihan ang pagkakaroon ng malay ng kanyang asawa. Si Mrs. Del Rio ay hinimatay pa ng ganap na makausap ang anak dahil hindi ito makapaniwalang hindi na ito comatose. Naniniwala ka na ngayon na malakas ang asawa mo? Tanong sa kanya ni Jack na makasingit itong makausap siya. Parang batang niyakap-yakap at hinahaplos-haplos ni Mrs. Del Rio ang anak kaya binigyan muna niya ng chance ang mga magulang nito na masolo si Armando. Kasama ni Jack si Jonah na naiyak din pagdating pa lang kanina. Ayon dito ay masayang-masaya ito para sa kanilang mag-ina. Oo, Jack, sabi ng doktor na tumingin sa kanya si Armando lang ang naging pasyente niya na parang walang nangyari after makoma ng matagal. Aniya sa kapatid na may bahagyang ngiti sa mga labi. Mahalan talaga kayo niyan kaya lumaban talaga siya. Sabad ni Noah na kahit siyang kausap ay sa asawa niya nakatingin. Sa wakas ay nakita din namin ulit ang ngiti mo, girl, sabi ng best friend niya sabay yakap sa kanya. Ilang araw pang namalagi sa Armando sa ospital bago ito pinayagang makauwi. Sobrang nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil walang nakitang iba pang problema sa kalusugan nito at naging mabilis ang pagbawi nito ng lakas. Bago sila lumabas ay bawing-bawi na nito ang dating sarilit para talagang walang nangyari dahil maging ang timbang nito'y unti-unti na ring bumabalik sa dati. Umuwi sila sa mansyon at bumalik sila sa normal na kagaya noon. Nagpakalakas muna ito ng tuluyan bago ito muling bumalik sa munisipyo at ganun din siya sa pamamalakad ng mga cafe. Dahil mas gusto niya tutukan ng pagpapagaling ni Armando. Mas focus siya sa pamilyang napatunayan niyang higit na importante kaysa ano pa mang material na bagay. 2 years after. Marami nang nangyari pero masasabi niyang ang lahat ay nagdulot sa kanya ng magagandang aral para mas tumatag siya sa buhay na meron siya ngayon.
Si Armando ay nananatili sa pwesto nito bilang mayor ng San Miguel. Nakakatuwa na parang wala nang gustong ihalal na iba ang mga tao sa San Miguel bilang alkalde kung hindi ang kanyang asawa. Bumubuhos ang suporta ng mga tao dito hanggang ngayon na sa paglipas ng panahon ay hindi pa rin nagbabago. Masasabi niyang kontento na siya sa buhay at wala nang ibang mahihiling pa. Meron siyang masayang pamilya, matagumpay na mga negosyo, mapagmahal na mga magulang at biyenan, cute na mga anak at totally package na asawa. Nasa kanya ng lahat kaya sobrang thankful siya sa Panginoon. Masaya din siya para sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Si Jack ay kasalukuyan na nag-aaral sa ibang bansa kasamang papa nila. Si Noah na mula noon ay magaling pa rin sa pagpapatakbo ng negosyo ay nakatakda ng ikasal sa kaibigan niya si Camille sa 1 buwan. Si Jonah na nangako maghihintay kay Jack ay patuloy pa rin sa pakipagtulungan sa kanya upang mapalago ang negosyong minahal na nila noon pa man. At ang mommy at daddy niya, mapagmahal na mga lolo't lola sa kanyang 2 anak na sina Aliyah at Cider. Okay, nandyan ang daddy, ready na ba kayo? Sagad ang ngiting tanong niya sa mga anak habang excited na nag-aabang sa pagpasok ng kanilang ama ng tahanan mula sa labas. Yes, mommy! Magkasabay na sigaw ng 2 batang hindi halos nahuhuli ng edad. Okay, very good guys! Napangiti siyang muli ng pagpasok pa lang ni Armando sa sala ay salubungin na kagad ito ng 2 bata kagaya na napag-usapan nila. Daddy! Magsabay ding nagpakarga ang mga ito ng buong puso namang pinaunlakan ni Armando. We have a surprise for you, Dad! Matinis na matinis ang tinig ni Aliyah kaya napangiti siya mula sa pinagkukublihan. Really? And what was that, babies? Ani Armando na sa lagi na isinasakyan ng biro ng kanyang mga anak. Kahit pagod ito sa maghapong trabaho ay kaagad yung napapawi kapag umuwi na ito sa bahay. Mommy, come out! Boses naman ni Cider ang narinig niya. Nang mga sandaling iyon, signal na kailangan na niyang lumabas. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa mga ito. Hi babe! Salubong niya kay Armando saka ito kinintala ng mabilis na halik sa isang pisngi. Hello sweetheart, ano yung surprise ninyo na sinasabi ng mga bata? Halatang hindi na ito makapaghintay kaya lalong lumuwang ang ngiti niya. Mula sa bulsa na suot na bestida ay nilabas niya ang pregnancy test na ginamit na niya kanina. Inabot niya yun sa asawa na gano'n na lang ang tuwa nang ganap nang makita kung anong hawak niya. Buntis ka, sweetheart? Nalalaki mga matang tanong nito na halatang hindi na makapaghintay sa kanyang isasagot. Kaya't nang tumango siya, hindi nito malaman ang gagawin. Kung ibababa ang 2 anak o sasayaw na lang habang karagang mga ito. Yes babe, mukhang aabot nga talaga tayo sa pangarap mong basketball team Biro pa niya. Masayang masaya si Armando ng araw na yon. Sa huli ay pinaghahalikan nito ang kanyang buong mukha habang karga pa rin ito sa magkabilang braso ang 2 bata. Biniyayaan pa sila ni Armando ng isang sukling na babae. Tunay ngang kontento na siya. Hindi niya akalaing ang pagkakamaling nagawa niya noon nang pumayag sa alok ng kakambal na magpanggap na asawa ni Armando ay magiging ganito siya kaligaya sa huli. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Meredith at Armando. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.